Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi nyo. Just look around you. Look at your right hand or right side. Mukhang Biyernes Santo ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So dapat po tayo magsaya. We need to be happy because Jesus Christ is alive. Amen. Amen. Hallelujah. He is not dead. He is not in the grave anymore. He is in heaven. Amen. Praise the Lord. That is why today, mga kapatid, the world is commemorating. And some people say that today, as it's Friday, wala daw Diyos. Patay daw si Kristo. Amen. But it's not true. Jesus Christ is alive. Amen. Hallelujah. And Jesus Christ is with us today. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So anyway, so I have 50 minutes. Okay. So now it's already 48 minutes. So I have to be very fast and I have to run. Baka makalimutan ko mag-English, Tagalog na lang. Praise God. Hallelujah. So last night po si Pastor Dave po, he discussed about faith. So our topic actually for this month, our theme for this month is about embracing faith in God. So we have to say if we can connect this message this morning to our message that is called the substitute. Amen. So, sa basketball po, kapag napapagod na po, if they are very tired, the player, if they are tired, so they need to be substitution, right? But it is a different here now. We will check what is the difference between the basketball and the substitution of our Lord Jesus Christ. I would like to request everyone to stand up. Amen. Hallelujah, praise God. Basahin po natin ang ating pong text po ngayon sa umaga pong ito. It's about in Matthew chapter 27, 15 to 26. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Now at the Passover feast, the governor has a custom to release for the people anyone prisoner whom they wanted. And at the time, they were holding a notorious prisoner called Barabbas. So then when the people gathered together, Pilate said to them, "Whom you do want me to release for you, Barabbas or Jesus, who is called Christ?" For he knew that it was because of envy that they had handed him over. And while he was sitting on the judgment seat, his wife sent him a message saying, "See that you have been nothing to do with that righteous man, for last night I suffered greatly at the dream because of him." But the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and to put Jesus to death. And the governor said to them, "Which of these two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus, who is called Christ?" They all said, "Crucify him." But he said, "Why? What will evil had he done?" Yet they kept shouting all the more, saying, "Crucify him." Now when Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. You yourselves shall see." And all the people replied, "His blood shall be one on us and on our children." Then they released Barabbas for them, but after having Jesus flogged, he handed him over to be crucified. Let us pray. Father in heaven, Lord, we want to thank you, Father God, this morning, O God. I ask the Holy Spirit, Lord, to continue to help us, O God, to understand, Father God, your message today, O God. Father, I want you to bless, Father God, sa umaga pong ito, Lord, sa umaga pong, and this morning, Father God, for this message, O Lord. And we ask, Lord, that you will continue, God, to give us understanding, spiritual understanding, Father God, so that our faith, Panginoon, will be continuous, Father God, even whatever, Lord, that difficulties in life, whatever problems, Father God, or anything, Panginoon, that hinder us, Panginoon, to stop our faith, to hold our faith, Father God. Lord, I pray that the Holy Spirit, O God, will continue to
manifest to us right now, O Lord. Father, Panginoon, anuman Lord ang mga words, Father God, na lumabas sa aking pong mga bibig, Panginoon, ito po ay may kapangyarihan lamang sa iyo. Lord, hindi po makita ang aking pong kahinaan, but Lord, they will see you, Father God, your power, your anointing, O God, through the Holy Spirit this morning, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, forgive us, Father God. Lord, sapagkat sa oras na ito, marami po kaming mga pagkukulang. Lord, marami po kaming pagkakamali. But then, Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Father God, that you send the Lord Jesus Christ, O God, para patawarin kami ang aming mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. My nose is still bleeding, starting bleeding. But I do believe that the Holy Spirit will continue to minister to us, not mine, but the Spirit. Amen? Amen. So, praise the Lord. So, in this morning, mga kapatid, ang ating pong tema ay patungkol po sa okay. So, about to embrace our faith. Amen? So, ang ating pong tema this month is about embracing faith to God. No? So, in this case po, in this passage that we are studying this morning, we will see on how that faith embraced, amen, on the life of Barabbas. No? In the life of all of us. So, now, Barabbas po mga kapatid, no? If you know first, the characters involved sa crucifixion po ng ating Panginoon Kristo, ito po ay they are the present of the priest, no? Sa binasa po natin, si Herod or si Pilate or even si Judas dito po sa istoryang ito. Amen? So, here we can see the comparison of these two characters. And of course, the main character here is the Lord Jesus Christ. Amen? So we can see here that the two men, we will see what is the difference, or if we compare these two people. So, in here, Barabbas, sa ating pong binasa, he was a criminal. He was a traitor. Amen? The criminal and deserved to die. Hello? Amen? Bakit? This Barabbas, he is a criminal. He's a murderer. Even he denied the Lord Jesus Christ. Amen? But when we say for Jesus, by the way, in first this is the verse that we could see that Barabbas is a murderer. In Acts chapter 3 verse 14 says, "But you disown the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you." So, alam po natin and we are sure that this guy is a criminal and he deserved to die. Amen? Because according to the Bible, according to the book of Acts, here it's very clear that he is a murderer. Amen? But how about Jesus? Jesus was innocent of all charges brought against him. Amen? So even si Herod, even si Pilato, si Pilate, they find no sins about this man. Amen? Wala po siyang nakitang kasalanan. So why these people, they want him to crucify? Amen? In Luke chapter 23 verse 4 said, "But Pilate said to the chief priests and the crowds, I found no grounds for charges in the case of this man." So it's very clear, mga kapatid, that Jesus Christ was innocent for all the charges that these people charged him. Amen? So wala po siyang kasalanan. Wala even yung ang hari, si King Herod, wala po siyang nakitang kasalanan of this man. But why these people shouted them to crucify him? Diba? Dapat ang i-crucify dito ay kasama dapat Barabbas, he was supposed to be hung on the cross of the two criminals there, another two criminals with Jesus.
And why these people wanted Jesus to be crucified? Anong kasalanan? Amen? So, he was a traitor. Barabbas, he was a thief and a traitor. He was guilty of murder, di ba? But just called him to die on the cross on the third day. Supposed to be this time. This Friday. Supposed to be that time, not now. Supposed to be this guy is hang on the cross to crucified together with the two criminals and Jesus. Amen? Hallelujah. Herod has returned him to Pilate for the same reason. Both of them, they could not even see the grounds for the charges that they have to Jesus. Anong ginawa ni Pilato when Herod turned over Jesus to them? He washed his hand. Sabi niya, bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Wala ako dyan. Minsan ganun tayo, nagwawas tayo ang hands, di ba? Pag nagdi-deny tayo. Di ba? Si Pilato ganon ang ginawa niya. Kasi hindi po siya nakakita talaga ng grounds para i-charge siya, para ipako siya sa cross. Amen? So, ayan. Dito lang po natin binasa natin sa verse 14. Sabi po, and he said to them, you brought the man to me on the ground that he is inciting the people to revolt. And behold, after examining him before you, I have found no basis at all in this case of this man for the charges which you are bringing against him. So, wala po siya, kumbaga, crinotinize nila ng maayos. Pinaharap siya sa korte, pero wala silang nakita. Amen? And who pushed these people, the crowds, to crucify Barabbas? In verse 13, sinabi po doon, now Pilate summoned to himself to chief priests, the rulers and the people. And he said to them, you brought this man to me on the ground that he is inciting the people to the crowd. So ang ginawa ng itong mga tao na to, they are pushed or they are inciting by the high priest, by the rulers, by the higher authorities. Mga Pharisees. Ang masakit pa rito is sinasabi rito mga high priest, mga chief priests. Amen? Sila ang nagpapatay sa ating panusukli. Sila ang nagpa-crucify kay Jesus Christ. Amen? Wala siyang kasalanan. Hallelujah. The crowd demanded Jesus to die instead of Barabbas. Why these people demanded Jesus to crucified? Why? Anong reason? Anong reason, mga kapatid? Because of what? Because they don't know about God, about Jesus. They don't believe even Jesus, that Jesus is God. Jesus is the Son of God. Kumbaga sa kanila, walang si Jesus parehas lang nilang tao, kasing parehas lang nilang tao. Hindi siya Diyos. Amen? Hallelujah. Now in Matthew chapter 27 verse 20, sabi po rin, but the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and put to Jesus to death. Diba? So bakit gusto nilang patayin? Gusto nang patay ng mga high priest na to, yung mga tao nito, mga high profile na mga tao. Bakit siya gustong ipako sa cross? Amen? Maybe this is the plan of God. Hallelujah. Number one po, sa ating pong pag-aaral sa oras na ito po yung importante na malaman po natin, but Christ died as a substitute for Barabbas. Now, bakit po? Si Barabbas po, makita po natin that Barabbas is unjust. Siya ay makasalanan.
Si Kristo is just. Siya ay matinong tao, walang kasalanan. Pero dito sa istoryang ito, pinako si Christ sa cross. He died as a substitute for Barabbas. Hallelujah. Barabbas, sinabi nga natin kanina na siya po ay makasalanan. No? Barabbas here is the example of all of us, of all the sinners. Amen? Siya po yung example dito. Si Barabbas po ay isa pong example para po sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng tao sa buong mundo. Bakit? Ang buong mundo po ay siya po yung, sabi nga po sa Biblia, that we are all have sinned and come short of the glory of God. Amen? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid po, dito po sa umaga pong ito, makita po natin na si Barabbas po ay siya po dapat ang ipako, pero pinalaya po siya. He was released. Amen? If Barabbas is the example of all the people, and he was released, how about us? Tayo lahat na makasalanan, we are all sinners according to the Bible. We are all have sinned and come short of the glory of God. Hindi po tayo makaakyat sa langit. Dapat tayo yung pinako. Dapat tayong mga Barabbas ang ipako sa cross. Pero dahilan sa pag-ibig ng Diyos, because of God's love towards us, mga kapatid, si Kristo ang kanilang pinako. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. In Acts chapter 14 to 15, 3:14 to 15 says again, "But you disown the holy and righteous one, and ask for a murderer to be granted to you, but to put death the Prince of life, whom God raised from the dead, and a fact to which we are witness." So, makita po natin na iniwan nila, no? Kumbaga, nireject nila ang sinasabi dito, holy and righteous one. 'Di ba? Hallelujah. So Barabbas was an unjust, an example of all sinners. Romans chapter, ito binanggit natin na, for all have sinned and fall short of the glory of God, mga kapatid. Dapat tayo yung pinako sa cross, hindi po si Kristo. Dapat si Barabbas, napagkat siya ay murderers. He was a traitor and murderer. And why Jesus Christ? Amen? Dapat pagdating pa lang dito, nung sinabi ni Paul that all have sinned and fall short of the glory of God, period. But because of God's love towards us, sinabi niya sa Romans chapter 6:23, ang sinabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino makuha? Kay Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus Christ was the unjust one, dying in the place of the sinners. So yung pong dahilan kung bakit si Kristo ang ipinako sa cross. Siya ang namagitan, siya ang nagtubos, siya ang kumuha ng ating mga penalties, ng ating kasalanan para mapatawad tayo sa ating kasalanan. That's why we are here today. Because we believe and we have faith in the Lord Jesus Christ that He is the one He loves sa mga tao na makasalan kagaya po natin. Amen? Biro mo, hindi makasalanan, ikaw ang napagbintangan. Diba? Diba? Pero si Jesus Christ, when Jesus Christ was about to, nung hulihin na si Jesus Christ, hindi siya umimik. No? Tinikom niya ang kanyang mga bibig. He closed his mouth. He never speak because alam niya na mahal niya ang buong kasangkatauhan.
Anong sinabi sa last word of the Lord Jesus Christ? Sinabi niya, Father, nanalangin siya sa Ama, Father, forgive these people, for they do not know what they are doing. Amen? Bagkus siya pa ang nag-pray sa atin para patawarin tayo, patawarin yung mga makasalanan sapagkat hindi natin alam ang ating pong ginagawa. Amen? Dito lang natin naintindihan na tayo'y makasalanan kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Nung tayo po ay na-save na, when we receive the salvation through faith, our salvation is by grace through faith alone. Amen? Ang sinabi doon na sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, our salvation is by grace through faith in Christ Jesus, not in our works, so that no one can boast. Amen? Pero ang masakit po mga kapatid, this time, if we watch the television all over the world, especially in the Philippines, they are doing the crucifixion. Maraming mga tao nagpapako sa cross para mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi na po dapat ginagawa ng tao yan because Jesus Christ was already crucified for our sin. Jesus Christ is died once and after that judgment. Amen? Wala po tayong karapatan na magsakripisyo sa ating buhay para maligtas lamang po tayo. Ginawa na po ng ating Panginoon. Jesus already done for us. Amen? Hallelujah. So makita po natin na dito sa chapter 1 Peter chapter 3 verse 18, For Christ also suffered for sins once for all time, the just for the unjust, so that he might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Amen? Maliwanag po mga kapatid na si Kristo ang nagsuffer para sa ating kasalanan. Wala na po tayong karapatan na kunin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na natin kailangan magpapako sa krus para mapatawad sa kasalanan ang ating mga tao sa sanlibutan. Amen? Because Jesus Christ already done in the cross of Calvary. Amen? Sinakripisyo na ni Jesus Christ ang ating pong mga kasalanan, dinala no. Ang atin lamang po dapat gawin is ang ating pong pananampalataya. Faith, we have to embrace that faith. That faith ang magdadala po sa atin doon po sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangalawang point po is the crowd called for Christ to die and Barabbas to live. Amen? So, tingnan po natin, no? Dito po sa ating pong, kung ititingnan po natin ang pagkakaiba nilang dalawa, ni Barabbas at saka ni Jesus Christ, so si Barabbas talaga, siya ay completely guilty. Diba? Completely guilty. But Jesus Christ is a completely innocent, no? So yun po yung contrast po ng dalawa kapag tiningnan po natin. So kilalang mamamatay tao si Barabbas. At kilalang tao naman si Kristo na walang kasalanan. Amen? Na mapagmahal. Christ was known for his purity and holiness. Amen? The perfect Savior. Now, pangalawa po, the crowd called for Christ to die and Barabbas to live. Amen? So ano po yung nakikita po natin dito na yung mga tao, those peoples around them, when Pilate asked them to who will be of these two who will be crucified, and the people and the crowd say that crucified Barabbas, 'di ba? So minsan makita po natin dito na dahilan po inudyukan sila, in-incite sila ng mga tawag nito, ng mga high priest, ng mga rulers
Minsan itong mga tao na to, doon lang sila nagtitiwala. Doon sila, minsan, parang na, ano ko tuloy sa Pilipinas, sometimes when there is what we call, they don't want the government, they are going to the streets, and some people lead that we have to be, shout, pababain natin kung sino na sa gobyerno, like that, no? Sila mismo ang nagsasabi. Yung mga tao naman na hindi nila alam, siguro may pera or ano man, so they are shouting, no? Pababain. Pero yung mga tao na nag-uudyok sa kanila, nag-i-insight sa kanila, nag-i-enjoy lang sa kanilang mga bahay. Amen? So sometimes mga kapatid, ang itong judgment po ng mga crowd is sometimes are always wrong, no? Kasi hindi nila alam kung bakit ano yung sinisigaw nila na ipapako sa cross. So kailangan po na wag po natin kung ilagay natin sa ating sarili, minsan iniisip lang natin yung mula lang sa sarili natin. Amen? Sometimes okay na ako dito, ligtas na ako sapagkat hindi naman ako gumawa ng kasalanan. Sometimes nagtitiwala tayo sa atin lang ang kakayahan. Amen? Sometimes nagtitiwala lamang tayo kung anong sinasabi ng mga tao. But the most important thing to know more about Jesus Christ is to read the Word of God. Amen? Kailangan basahin po natin ang salita ng Panginoon. Doon po natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Amen? So, wag po natin ilagay po ang ating future, ang ating pong salvation doon sa ating pong mga nakikita or nasundan lamang ng mga sinusundan nating mga ninuno. Amen. So we have to read the Bible. We have to kumbaga pag-aralan natin ang salita ng Panginoon para matutunan po natin talaga kung ano ba talaga ang katotohanan. Amen. Kasi kita mo kung ang nangyari, kung tayo ay susunod lamang doon sa mga tao, maaring ang dulo po na, the end of that is destruction. Amen? So, yun po yung mga bagay na dapat natin na tingnan, mga kapatid. And doon po sa Matthew chapter 27 verse 25, ayon. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowds. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. Tingnan po natin ang verse 25. All the people answered, his blood is on us and on our children. Dinamay pa ng mga tao nito, pati ang kanilang mga henerasyon, ang kanilang mga anak. Di ba? Amen? So, they are willing, no? Na magkaroon po ng danger ang kanilang mga anak. Di ba? Sometimes we have parents, may mga magulang po tayo, na sometimes sinasabi sa atin, hindi, kung ano yung kinagisna natin, doon na tayo mamamatay. Yung mga maling katuruan, yun ang tinuturo hanggang sa kanilang mga anak. Na dapat hindi ganon. Amen? Anong sagot ng mga tao? Nung sinabi nung naghugas ng kamay si Pilato, sabi na, I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. Anong sagot ng mga taong ito? His blood is on us and on our children. Na dapat mga kapatid, supposed to be na mabre-break po ito sa ating mga tao, sa ating pong mga kapamilya. Amen? Na kailangan po natin maituro sa mga bata ang totoong ang totoong Diyos. Maituro po natin sa ating mga kaibigan ang totoong tagapagligtas. Amen? Huwag po nating hayaan na doon na lang tayo sa ating pong mga unang natutunan na hindi nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Amen? Mga maling katuruan. Hallelujah. So, in John chapter 3 verse 19, this is the verdict. Light has come into the world, but the people love darkness instead of light because of their deeds were evil. So,
Karamihan sa mga tao, ayaw nila marinig. Ayaw nila kay Kristo. Di ba? Pumarito na si Kristo sa buong mundo. He came so that He will give His life to us as a ransom for all of us. Amen? Ngunit ang tao ayaw pa rin. Gusto pa rin nila yung darkness. Amen? Ayaw nila mabago ang kanilang buhay. Pumunta na rito si Kristo para bigyan tayo ng ilaw ng ating buhay. Amen? In John chapter 8 verse 12, sabi po rito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Di ba napakaganda ng pangako ng ating Panginoon? What a promise. Di ba? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Amen? Mahirap ba gawin to? Di ba hindi? Ibinigay niya kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayo, at pinangakuan tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo'y lumakad sa ating Panginoon, kasama siya, tayo ay hindi nalalakad sa kadiliman. Amen? Kailangan lang tayo that we have faith, we have that faith, to embrace that faith, to embrace the promise of God, that if we are in Christ, we are a new creation. Amen? If we have Christ in our life, we have eternal life. Amen? Diba? John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Diba napakaganda ng pangako ng ating Panginoon sa atin? So, in John chapter 12 verse 46, sabi, I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Mga kapatid, if we are in Christ, dapat hindi na tayo namumuhay ng nasa kadiliman. Di ba? Dapat sinabi nga kanina ni Chanchan na naiiba na tayo doon sa devotion po natin. Na kailangan iba na yung action natin, iba na yung pananalita natin, iba na yung pananampalataya natin, at may pag-ibig na tayo sa kapwa natin. At higit sa lahat, we are filled with the Holy Spirit because Jesus Christ is with us. Amen? Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So napakaganda po ng pangako ng Diyos. Napakaganda po ng pangako ng Diyos na itong pangako, this promise, eternity, ito po eternal, eternity po ito. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya hanggang sa dulo ng ating buhay, makakasama natin ang ating Panginoon Kristo. Amen? Iwasan po natin na lalakad muli sa darkness. Kasi inano na tayo, we are already inahon na tayo mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. Amen? So kaya yung ng pangako ng Diyos sa atin, na kung sino man ang nampalataya sa Kanya, sino man ang naniwala sa Kanya, sabi niya doon, so that no one who believes in me should stay in darkness. Amen? So Jesus Christ is the light, our light sa ating buhay. Kung madiliman ang ating, if our life is in the, kumbaga masalimuot, lapit tayo kay Kristo because He promised that He is the light. Kung sa tingin natin ang ating nilalakaran ngayon ay may kunting kadiliman pa, we have to go back to Christ. Amen? Sapagkat naroon ang totoong liwanag sa ating Panginoon Kristo. Amen? Pangatlo po, the death of Christ brought the release of Barabbas. So, ano pong ibig sabihin niyan, mga kapatid? The death of Christ brought the release of Barabbas. Dito po sa ating pong tema, ito po sa verse 27, verse 26, sabi po na, then He released Barabbas for them, but after having Jesus flogged, He handed him over to crucified. So, ito po yung natin, ito po yung verse natin. Sabi niya doon that when He released Barabbas for them, but after having Jesus flogged, pinahirapan muna si Kristo. Amen? Pinahirapan muna si Kristo. Siguro nilalatig yun, di ba? Palagi natin narinig yung pelikula, The Passion of the Christ. No?
Ganon na ganon ang ginawa ng mga tao kay Kristo. Pinahirapan muna siya bago siya dinala doon sa pinako sa cross. Amen? Makita po natin dito na ito pong complete, the perfect picture po sa oras na ito, mga kapatid. Ang kamatayan po ng ating Panginoong Jesucristo bring us salvation. Amen? Dahil andito sa pagkapako niya sa cross, ito po na nakikita po natin na hindi po siya umimik. Kumbaga, naging silent po siya para po sa atin. Amen? Even sa hirap niya, di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di ba? Nakita niyo pa ba yung picture doon? Nung sinabi niya, Ama, nung nandun na siya sa cross, sabi niya, Ama, why you forsaken me? Na-imagine mo ba yung hirap ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Iniwanan ng pansamantala ng ating Ama sa langit si Kristo para mabuhay tayo, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Tiniis muna ni Kristo sa mga sandaling oras yung hirap para mabigyan tayo ng kasaganaan. Yung mga tao na nasa palibot niya, yung mga tao na sumisigaw, crucify Him, crucify Him. Tiniis ni Kristo yon. Amen? Hello? Kung tingnan po natin yung picture na yan, mga kapatid, kung imaginein po natin gaano kahirap ang ginawa ng ating Panginoon, gaano tayo kamahal ng Diyos, na pansamantalang hindi niya muna dininig ang panawagan ni Kristo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Para lamang po ito para sa ating lahat. Amen? Para doon sa mga tao na inalipusta siya. Para doon sa mga tao, those people who are trying to crucify Him. Trying to, kumbaga, padapain siya. Amen? Hallelujah. We deserve to die. Di ba? But Christ died it for us. Amen? Sabi doon sa Romans chapter 5 verse 8, sabi po roon, but God demonstrate His own love towards us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Dapat tayo pong ipapako, we have to be crucified. Crucified there. Pero kinuha ito ni Kristo. Amen? Hallelujah. Kinuha ni Kristo yung part natin na tayo po dapat ang maghirap doon sa cross ng Calvary. We are supposed to be crucified. Barabbas should be crucified. Pero pinatawad siya ng Diyos. Amen? Kapatid, sa ating pong buhay, hindi pa lahat huli. Amen? It's not yet over. May panahon pa ang tao. Sa mga nanonood po mga kapatid, kung mayroon na mga ngayon lamang kayo naka-experience, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Imagine when the two criminals beside Jesus Christ, ang isa ay nagpakumbaba. Ang sinabi ng isa, Jesus, remember me if you are in paradise. Anong sinabi ni Kristo? This man is already there. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Ilang minuto na lang mamamatay na itong tao na to. Nandun na sila, nakapako na sila sa cross. Pero naghumingi siya ng tawad sa Diyos. Nagpakumbaba siya. He humbled himself and he said, Jesus, if you are please remember me when you are in paradise. Anong sinabi ni Kristo? Today, you will be with me in paradise. Hindi pa huli, mga kapatid. Hindi pa huli. Basta may hininga ka, hindi pa tayo huli. Pwede pa tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Even nasa banig ka ng karamdaman, nasa bingit ka ng kamatayan, if you ask Jesus Christ to save you, you will be saved. Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Kristo ay Diyos, ikaw ay ligtas ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. The death of Christ brought our redemption and release.
Yun yung kamatayan ni Kristo nagpalaya kay Barabas. Amen? Yun yung pag-ibig na mayroon si Kristo, yun yung nagpalaya kay Barabas. Yun yung pag-ibig na mayroon kay Kristo, the love of Christ, siya din po yung nagpalaya sa atin. Amen? Na hindi tayo mapunta sa hell, hindi tayo mapunta sa impyerno. Dahilan sa pananampalataya natin kay Kristo na siya ay pumarito, siya ay namatay at nabuhay after 3 days at umakyat sa langit at nangako na siya ay babalik. Kung nanampalataya ka ng ganyan, kung pinanghawakan mo yung pananampalataya mo na ganyan, sigurado makakasama natin ang Diyos sa langit. Amen? Hallelujah. So, kaya po mga kapatid, ilagay po natin sa ating Panginoon Jesucristo ang ating pananampalataya. Huwag po tayong mananampalataya doon sa mga tao na hindi tayo, o doon sa mga tao na kapwa din natin tao. Doon sa mga bagay na hindi alam natin na hindi ito magdadala sa atin sa kaligtasan natin ng ating kaluluwa. Amen? Huwag po natin dalhin ang maling paniniwala hanggang doon sa ating mga anak. Yung sinabi ka na ni Pilato, sabi ng mga tao na nasa palibot niya kanina, na ang dugo ng ating Panginoon Kristo dalhin namin hanggang sa mga anak namin. No, it's a very wrong, mga kapatid. Amen? Kapag alam natin ang pag-ibig ng Diyos, alam natin na si Kristo lamang ang naipako sa cross in place of us. Amen? Ilagay po natin ang ating totoong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen? Not the crowds. Amen? Hindi tayo mapapalaya ng kahit sino. Hindi tayo mapapalaya ng kahit yung tatay natin na nagpapako sa cross para maligtas ang kanyang pamilya. No. Only the Lord Jesus Christ. Amen? Again, babanggitin ko po ulit, sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, no? That Jesus Christ died once and after that judgment. Amen? Hallelujah. So, tapos na po tayo mga kapatid. The death of Christ brought us redemption and release. Amen? Therefore, place your faith in Christ, not in the crowds, and be free. Amen? Sa ating pong conclusion, dito po natin makikita po ang totoong ang description po ng ating Panginoon Kristo na siya nga yung substitute kay Barabas, sa ating lahat. Sabi po roon sa Isaiah chapter 53 verse 5 and 6, sabi po roon, but He was pierced for our offenses. He has crushed for our wrongdoings. The punishment of our well-being was laid upon Him, and by His wounds we are healed. Diba? Nakita po natin ang tamang description ng substitution, ng substitute dito. No? He was pierced for our offenses. No? And crushed for our wrongdoings. Lahat ng mga kasalanan na ginawa natin, lahat ng mga bagay na ginawa natin na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, kinuha ni Kristo lahat yon. Amen? The punishment of all well-being was laid upon Him. Lahat ng mga tao na dapat yung punishment, this punishment for all of us, all over the world, kinuha ito ni Kristo. He laid upon Him, sabi pa doon. And by His wounds, we are healed. Amen? Dahilan sa dugo ni Kristo, lahat na ating mga kasalanan ay nahugasan, napatawad. At hinugasan tayo. Amen? Sa verse 6, sabi po, for all of us, like sheep, have gone astray, each of us has turned into his own way. Di ba ito yung kanta? Di ba? All we like sheep have gone astray. Amen? Lahat po tayo mga kapatid, hinalintulad tayo sa isang tupa na nawawala, na walang direction. Nung wala pa tayo, when we don't have Christ in our life, we are like sheep. Pagala-gala, walang direksyon ang buhay natin. Amen? Paikot-ikot yung buhay natin. Walang direksyon, tamang direksyon. Amen? Sabi po doon, each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on Him. Diba? Nakita na natin yung perfect na description, perfect picture po ng ating Panginoon kung paano po niya sinalo lahat ang kasalanan na yon at dinala
dinala niya doon sa cross na Kalbaryo para mabigyan po tayo ng eternal life. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa oras na ito, mga kapatid. Amen? So, let us pray po. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Lord, thank you so much, O God, for your Son, the Lord Jesus Christ, Panginoon. Lord, na hinayaan mo, Panginoon, na ipako sa cross para mapatawad lamang po kami, O Diyos. Dahilan sa iyong pag-ibig, Panginoon, ipinakita mo, O God, Lord, ang pag-ibig na yon sa kanyang buhay, Lord, sa kanyang Panginoong Jesucristo, Panginoon, na ipako siya doon sa cross, Panginoon, para kami ay mapatawad, Panginoon, mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, O God. That your word, Panginoon, ay magbibigay po sa amin, Panginoon, ng totoong pananampalataya, O Diyos. Totoo, Panginoon, na pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw nga ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang Diyos na nagbago sa amin, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbago sa aming maling pamamaraan, maling paniniwala, O Diyos. Salamat, Panginoon, na dinala mo kami, Panginoon, sa tamang daan, O Diyos. Lord, sa tamang buhay, Panginoon, sa tamang buhay na masagana, O God, na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat sa umaga pong ito, God. I pray, Father God, that the children, O God, of yours, Panginoon, na narito ngayon, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, to hold on our faith, Panginoon. Lord, patuloy kami magtitiwala, O Diyos. Kung kami man, Lord, ay dumanas, Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok, problema, Lord, different kinds of problems, Panginoon, situations sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, we have to continue to embrace your promise, Panginoon. Maraming salamat sa umaga pong ito, O Diyos. Ama, salamat po, God, maging sa aming pong mga kapatiran, sa aming pong mga kaibigan, Lord, na nasa kasama namin, Lord, sa aming pong online, Panginoon, Lord, I pray, Father God, Lord, na ang salita mong ito, Panginoon, ay magkaroon po, O Diyos, ng buhay, sa kanilang sarili, Panginoon. Upang, Lord, sa mga kaibigan namin na hindi pa totally nakakilala at tumanggap sa iyo, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, sa oras na ito, O God, ay kanila pong ma-realize, O Lord, na ikaw nga ang Diyos na nagpatawad sa aming lahat, Panginoon. Salamat, O God, sa oras na ito. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik ang lahat na kapurihan, lahat na pasasalamat, O Diyos. Father, if there is something, Panginoon, na kulang, Panginoon, sa aming pong pag-aaral sa umaga pong ito, let the Holy Spirit will continue, Lord, to teach us, Father God. Lord, to speak to us, Panginoon. Lord, na maranasan namin, Panginoon, ang iyo pong pagpapatawad at maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. We give all the glory, honor, and praises to you in the mighty name of Jesus Christ, and all the children of God will say, Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.